Ayan, nagtanong. May pagtatanong si Bato. Biglang napadasal eh. Si Robin biglang napatakbo, sabi ni Amy. Nagulat, pinuntahan si Cheese. Si Bato napadasal. Bakit kaya mga kababayan? Palagay ninyo, bakit napadasal? Bakit napadasal? Sabi niya siguro, lagot tayo. Lagot tayo, booking. Confirm na, Imelda Karanagan. Okay, salamat. Bobo daw ako. Okay. Bakit ka nandito? Huwag ka manood dito. Sabi, mga kababayan, itong si Bato, may tanong. Ang sabi niya, mga ka-GP, sa kanyang katanungan ay ito. Yung mga DDS, huwag kayong magpuntahan dito kasi kawawa naman kayo. Wala na kayong tagapagtanggol ngayon. Wala na si Quezon, natunaw na. Itong tanong ni Bato. Sabi niya. Yan, sabi ni Bato, mga kababayan. Uy, Bato, labas na. Huwag ka na mahiya. Pinagtatawanan naman namin kayo ngayon eh. Diba? Sabi ni Bato, mga kababayan, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives. Naniwala siya doon sa gawa-gawa nilang kwento. Diba? Yung gawa-gawa nilang yung script nila ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng ng Senate Blue Ribbon Committee. Naniwala ka doon. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Bato! Nag-iisip ka pa, boy? alam mo, simple lang ang sagot dyan, mga kababayan. Sige nga, kayo po, tanungin ko kayo, bakit tulungan nyo si Bato kasi hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang tinuturo daw ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay House of Representatives ang may kasalanan sa mga Ghost Flood Control Projects. Bakit daw si Cheese ang natanggal? Mga kababayan. Nagulat talaga sila eh. Nagulat talaga sila. Diba? Eto na, tutulungan na natin si Bato. Unang-una, nakalimutan mo merong insertion si Cheese ng 142 billion. Ang nag-benefit sila Villanueva, sila Bongo, at kung sino-sino pang tropa. Insertion yan. Diba? Pangalawa, mga kababayan, mga ka-GPnatics, hindi lang yan ang may problema. Diba? Hindi lang yan ang may problema. Marami pang mga insertions na nanggaling dyan sa inyo. Kung iisipin ninyo, mga kababayan, kayo lang naman ang maaari, yung mga member ng BICAM ang pwedeng mag-insert. Diba? So, kaya tinanggal si Cheese dito, hindi dahil sa wala siyang kasalanan, hindi dahil sa mga kababayan, siya ay pinulitika. Hindi yon. Natanggal si Cheese dahil taliwas ang ginagawa na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, tama kayo nang narinig. Taliwas, mga kababayan. Hindi binabanggit doon. House lang ang tinutukoy. House lang ang tinuturo na may problema. Ano kayo? Malilinis? Malilinis kayo? Utot. Hindi nyo maluloko yung Pangulo. Alam mo, Bato de la Rosa, pinasakay lang kayo ng Pangulo natin, hindi nyo ba yun naiintindihan? Hindi nyo ba nakukuha? Binigyan si Marcoleta, inupunin nyo si Marcoleta, Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Diba? Ngayon, binigyan siya ni Pangulo, pinagmamalaki niya pa. Sabi niya ganun. Ang katotohanan yun eh, nag-uusap kami ng Pangulo. Siya pa nagbigay sa akin ng USB na to. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ako. Diba? Sinakyan yun ni Marcoleta, lumaki sa... Yung ulo, lumaki, parang nagbalon. Dito, mga kababayan, ayaw niya makarinig ng ibang privilege speech. Ayaw niya ng ibang mga sasabihin ng mga kasama niyang senador. Siya lang daw ang bida. Diba?
Pero ang totoo, si Presidente, sinubukan si ayan, tulong ko sa'yo, gamitin mo. Para may maitulong naman ako sa'yo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema, mga kababayan, di ba, may hiwalay. Merong talagang inuutusan ng Pangulo na mag-imbestiga bukod dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. And they found out, and I believe, mga kababayan, they found out na itong si Escudero ay sabit. Sabit. As in sabit. Ano mga katunayan? Pumunta sa Congress, mga kababayan. Ibig sabihin, meron siyang kakuntsaba dun sa loob. Meron mo yung araw ng Bonifacio Day, nagtatrabaho si Escudero. Sabi niya, ay dahil yun sa BICAM. Bonifacio Day, BICAM? Oh. Isa pa, ang punto dito, nakita ng Pangulo, teka lang. Binigyan kita ng konting kaalaman. Nag-relay ka na dyan at ako pa ang inuhulog mo. Hindi ka patas. Okay lang sa akin, sabi ng Pangulo. Okay lang sa akin na masabihan ako na corrupt itong mga nasa paligid ko. Pero gusto mo dito lang sa amin nakatutok? Ayaw mo doon sa mga panahon ng Duterte? Ano pa? Pangatlong puntos, mga kababayan. Si Marcoleta, kapag napupunta na sa mga Duterte ang usapan, pinipigilan niya yung mga senador. 'Di ba? Ng mga senador na pwedeng maghalungkat at mag-imply sa pangalan ng mga Duterte. Ngayon kung sinasabi mo, bakit si Escudero ang natanggal, ibig sabihin, positive, may kasalanan. Hindi lang naman yung GP Ito pa, nakita natin sa privilege speech nitong narinig natin sa privilege speech nitong si Subiri, itong si Loren Legarda. Mga kababayan, itong si Tito Soto, mini-maintain daw ang balance. Yan ang sabi. Hindi namin hindi siya yung kagaya ng iba na may kinikilingan. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Kayo lang, doon sa pamumuno ni Chis Escudero, kayo lang ang nakikinabang. Diba? Hindi kayo para sa bayan. Para doon kayo. Saan? Para doon kayo sa mga Duterte lang. Yari ka? Isa pa, mga kababayan, yung kanina. Diba? Na narinig natin, tama si Benzer. Mga ka-GPnatics, tama ba? Kasi under his nose pinababayaan mo yung mga tao mo na parang gaguhin lang nila yung ginagawang investigasyon. Nag-iimbestiga seryoso, magpapatawa ka. Sasabihin mo dun sa isa, oy, ligtas ka na, safe ka na. 'Di ba? Mga kababayan, wala man lang ginawa itong presidenteng pulpul. Presidente Escudero ng Senado. Hindi niya kaya. Sa madaling salita, mga kababayan, inutil itong leader ng Senado. Inutil, tama, inutil. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics, hindi niya po nahawakan ng maayos. Kung wala, sabihin natin, paano GP, baka wala namang alam si Escudero. Kung wala siyang alam, dyan sa mga insertion na inutil pa rin siya. Pero paano kung may alam siya? Inutil pa rin siya. Bakit kanyo, mga kababayan? Number one siyang Number one siyang patronage ng pagnanakaw Kung may alam siya. Kung alam niya under his nose, yun ang nangyayari na naka one insertion, ay inutil pa rin siya. Sunod-sunuran siya sa mga senador na hawak siya sa liig. Sino-sino yung mga senador na yun? Alam nyo na yun. Kung sino-sino yung mga senador na hawak siya sa liig. Diba? Paano kung hindi niya, ulitin ko, pag wala siyang alam, inutil pa rin siya. Kasi under his nose, hindi niya maramdaman na may mga insertion sa BICAM? Yun ang sinasabi natin. Ang gusto kasi nilang mangyari, mga kababayan, pinangalanan si Speaker Martin.
Oh, yun daw ang dapat matanggal. Kaya nga sabi ko, well-designed yung ginawa nila kanina eh. To, mga kababayan, ang gusto nila, pangalanan si Speaker Martin, matanggal si Speaker Martin, and what should be the next, mga kababayan? What will be the next? Hindi should. What will be the next? Oh. What will be next? Mama Ros Channel may alam at wala, inutil, tama. Pero ang kasunod ng plano nila kanina na pangalanan, idiin, mga kababayan, sa kanilang well plan kanina ay tanggalin si Speaker. Siyempre kapag kasi gusto nila galitin ang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, si Speaker Martin, siyempre mapapatanggal. Pag napatanggal, ang kasunod na niyan, mga kababayan, siyempre impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gusto nilang mangyari. Ang problema, mga ka-GP, nakita nila na hindi na well balance ang nangyayari sa Senado. Nagiging inutil na ang bawat mga senador. Wala na tayong natututunan, nakakahiya na sila. Diba? Tama, Furious Protector. Si Toby ang uupo. Tao ni Aimee yan eh. Tao ni Aimee si Toby. Kapag nangyari yon, nagalit nila ang taong bayan, syempre laging sisisihin. Furious Protector, kabsat. Lagi nilang anuhin yan si Speaker. Babanatan ng babanatan. Kaya lang, mabuti na lang, ang gusto ko ay Speaker ngayon, mga kababayan, mga ka-GP, hindi siya kagaya ng iba na hindi sasagot. Si Speaker, agad-agad sumasagot. Anong kagandahan ng kanyang pagsagot? Kasi hindi na uso sa atin, ulitin ko ulit yung sinasabi ko, hindi na sa atin uso yung the burden of proof is in the hands, mga kababayan, na nag-aakusa. Hindi na uso yun. Kapag hindi ka sumagot sa binibintang sa'yo, sasabihin sa'yo, silence means yes. So kailangan, pag ikaw inaatake, sumagot ka kaagad. Dahil pag hindi mo sinagot, papaniwalaan ng tao, hindi sumagot, ibig sabihin totoo. Ganyan nga yung nangyari nung sinisiraan ng Pangulo natin, di ba? Ni Maharlika. O marami silang mga nakuha ng mga followers sa social media kasi walang sumasagot. Dahil mga bulok dati yung mga nasa PCO. Ngayon lang naman naging maayos sa PCO eh. Na maayos sa pamamagitan ni Claire Castro na sumasagot sila sa mga issues. Sabi ni Macaroons, hindi nila kaya ang House. Ramdam ko, malinis si Speaker. Ako, mga kababayan, magbebase pa rin ako dito sa tinatawag natin na ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na lumabas, walang problema. Siyempre, aralin natin yan. Diba, Mia Cackerman? At hindi rin ako basta-basta maniniwala kung ang ilalabas lang ay yung kagaya po ng statement nitong si Curly Discaya at itong si Sara. Di ba? Na wala naman po personal knowledge. Paano po yun uusog? Kahit sa korte, hindi po tatayo yun. Sasabihin sa'yo, narinig mo lang pala eh. Where is your personal knowledge? Na ikaw ay may transaction kay Speaker. Wala po eh, narinig ko lang talaga dun sa malapit daw sa kanya. O ito daw. Yung ibang mga PBBM vloggers, wala na eh, nabobo na. Sino-sino yon? Bakit naman nabobo? Di ko alam ha. Binubura ng mga DDS senador ang revelation ng Diskaya na noong 2016 pa sila nag-boom. Kanina, nakita nyo. Yung sworn statement, walang timeline. 'Di ba? Halatang halata, mga kababayan, pina-check muna eh. O ito, alisin mo no, timeline na 'to. Mayayari tayo dito. Yes, Ma'am Annabelle, hearsay lang, walang ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit si Ma'am Annabelle, kunwari presidente ka ng Annabelle,
Diba? Presidente ka ng kumpanya. O sasabihin ko, kilala ko po si Ma'am Annabelle, ito yung pirma nga nyo, ito yung picture namin, at ito yung usapan namin. Sige, sumbong kita dyan pag di mo ako pinayagang makapasok. Diskaya, naging disgrasya. Sabi ni Mimi de Guzman, ka-GP may makukulong ba na senador? Tingnan nyo, mga ka-GP Natics. Ako umaasa na meron na makakasuhan, or kung di man makasuhan, at least perpetual disqualification. Diba? Melchor Ilagan, Furious Protector, anong problema mo sa ibang BBM vlogger? Kagigil ka, gusto mo lips to lips kita? Hindi, baka mayroong hindi ko alam, mga kababayan ko anong problema eh. Nabasa ko lang ha, huwag niyo akong pagalitan. Sabi ni Mama Chanel Paris, ang netizen, ngayon di na mapapaniwala kung bintang lang, kailangan may proof of evidence. May proof of evidence legit. Tama, di ba? Pero mga DDS, mga kababayan, pinagkakalat na yan. Pinagkakalat na doon daw ay binanggit na si speaker. Binanggit. Anong katunayan? Elizabeth Sotomil, hello GP, napanood ko vlog mo nung nag-turnover ng SP. Ingat ka palagi. Maraming salamat po Wilson Galinato, kilay na wala ang angas. Kaya nga, no? Pero ang gusto kong mangyari dito, mga ka-GV natin, sa totoo lang, eto talaga, kung si Tito Soto ay paninindigan niya na buksan muli, mga kababayan, kasi ang Senate pwede silang mag-decide on their own para buksan yung impeachment trial. Kahit hindi na nila sundin. Kasi merong precedents na hindi po sinunod. Yung kahit na meron po na TOR, mga kababayan, yung Supreme Court, hindi sinunod ng Senado. Pwede yun. Gago yan si Piluka, kunwari minamadali yung oras pero halata na planado yung pagsingit niya ng salita para i-lead kung saan number ang babasahin ng lalaking diskaya. Totoo naman mga kababayan, di ba? Sabi, kapag pinalitan si speaker, si Sandro na lang ang kapalit. Well, kung may problema rin si speaker, mga kababayan, hindi ko yan kakampihan. 'Di ba? Kung papalitan ni Sandro, sige, okay. Pakana lahat yan ni Sarang magnanakaw. Totoo, mga kababayan, may kinalaman pa rin sila dito. Ang tingin ko, tinitimpla nila ito 'Di ba? Tinitimpla nila, sila ang nag-aayos para malubog ng husto. Kasi gusto nilang palabasin na nandito lang talaga yung korupsyon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nilang mahalungkat yung bilyon-bilyon na mga projects noon ni Digong na wala naman napuntahan. Meron mga PBBM vloggers na against sila kay SMR. Bayaan mo sila, mga kababayan, may kanya-kanya lang talaga tayong mga pananaw, 'di ba? Yung mga ibang vlogger, hindi ko alam kasi hindi ko rin naman alam ang mga takbo ng mga utak nila. Basta ako nga sabi ko, magiging against ako kay speaker once na may nakita ako na ebidensya against him. Pero pag wala, bakit mo naman aanuhin yung tao? And I believe, mga kababayan, may courtesy call na siya kanina kaya ES Bersamin So kung may courtesy call, palagay ko hindi ito matatanggal. 'Di ba? Ang may problema talaga dito sa Senado. Pero kung matanggal, wala naman din sa akin yun. Ibig sabihin lang nun, may problema siya kapag tinanggal siya ng Pangulo, pag pinalitan. May problema siya at the same time, mga kababayan, 'di ba? Dapat para kung gusto malinis ng Pangulo ang putik, palitan lahat ng may kasalanan. Michael Lim, thank Idol GP sa pag-support sa ating mahal na PBBM. Basta tama ang Pangulo natin, 'di ba? Tayo naman, mga kababayan, open naman po ako sa inyo Pag mali ang Pangulo, alam nating mali, lalo yung kay Torre. 'Di ba? Hindi ko po siya inangaan doon. Pagkos sinabi ko talaga ang pagkadismaya ko sa kanya. Pero sa mga pagkakataon na ganito na nakikita natin na nagmamalasakit ang Pangulo, bakit hindi mo siya kakampihan? Bakit hindi mo siya ipagtatanggol? Ang Pangulo lang natin ang kayang umiyak, ipakita ang simpatsya sa mga taong bayan
na naperwisyo, na biktima ng mga garapal na mga politiko. Oh. Nadulas nga si Diskaya, maliit daw ang kita ngayon, di gaya dati sa panahon ni Digong, malaki daw ang kinita nila. Totoo naman yan eh. 'Di ba? Kasi sila talaga yung namamayagpag dati. GP, sabi ng mga DDS, pina-blacklist daw. Oo, pina-blacklist yung St. Gerard. Mga kababayan, pero habang naka-blacklist yung St. Gerard, namamayagpag yung 8 nilang kumpanya. Sa makatuwid, yun ay palabas lang for the show para sabihin na blacklist sila. 'Di ba? Edgar Joaquin, baka gawa-gawa ni Marcoleta yung mga sinabi ng mag-asawang Diskaya. Well, naniniwala ako na yung mga grupo ng mga DDS, especially etong si Aimee, 'di ba? Kita nyo, todo abang sila kanina sa mga sasabihin ng mga Diskaya. Sabi ko, tapos biglang nung huli, kung napansin niyo sila ba to, parang itong mga Diskaya gusto na nilang gusto na nilang protektahan. 'Di ba? Nung binabanggit yung mga problema ngayon, parang gusto ng protektahan nila Bato de la Rosa. Mag-ingat daw, maglagay ng bulletproof sa sasakyan. Kalokohan na ito ay barya-barya lang. Barya